Manalangin po tayo sa gabing ito. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit, Lord, sa inyong paanan sa oras na ito. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, Panginoon, at kung ano man yung mga desires ng aming mga puso, Lord God, issues, concerns, problema na aming kinakaharap, I pray, Lord God, na katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin sa gabing ito. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 187, Relentless Pursuit, Receiving the Double Portion. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa 2 Kings chapter 2 verse 9. Sabi po dito, when they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" Elisha said, "Let me inherit a double portion of your spirit." Sa Tagalog, pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Kung maaari ipamana niyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." So si Elisha po is a disciple of Elijah, and Elijah is a prophet of God. And then may instruction na ang Lord na kukuhanin niya na si Elijah, ira-rapture na si Elijah. Ngayon, tinatanong niya si Elisha kung ano yung gustong gawin ni Elijah for Elisha. At sabi niya, bigyan siya ng double portion of the anointing of Elijah. That is his request. So in a world of shortcuts and shallow commitment, Elisha's unwavering pursuit of Elijah's anointing stands as a timeless model of spiritual hunger, loyalty, and legacy. So dito pinakita talaga ni Elisha yung pagkauhaw niya doon sa kapangyarihan in the spirit para magamit siya mightily katulad ni Elijah. Andun yung kanyang loyalty sa kanyang discipler na si Elijah, and then he is concerned with the legacy kung ano yung kanyang iiwanan sa kanyang pagmiministeryo. So yung storya na binasa po natin at patuloy po natin pag-aaralan tonight is not just about succession. It's about the cost of following. So hindi ito patungkol lang sa ang papalit kay Elijah kasi kukunin na siya ng Lord ay si Elisha, kundi ito'y patungkol sa cost of following. In the same way, ganun din tayo. Hindi tayo basta tinawag ng Lord for the sake na tayo po ay maligtas, kundi meron pong cost kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon. The depth of desire and the reward of faithfulness. So in the same way tayo, kapag anong talaga yung desire natin to honor God, to serve God, to worship Him, yan, yung reward po, it will just follow kapag nananatili po tayong tapat sa Panginoon. Para po sa background natin, as you would know, si Elijah po was a prophet during the reign of Ahab and Jezebel, confronting idolatry and calling Israel back to Yahweh. Kasi nangyari dun sa time na yan na talagang wala ng mga naniniwala sa ating Panginoon. They worship gods. Ayan, mga idolatrous worshippers po sila, mga pagan, hindi sila naniniwala kay Yahweh, kay God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then siya ginamit din ng Lord na prophet to call back Israel na magbalik loob sa ating Panginoon. And then si Elisha na po was called naman while flowing his field sa 1 Kings chapter 19 verses 19 to 21 na babasahin po natin later. At nung tinawag ni Elijah si Elisha, he immediately left everything to follow Elijah. Which is the same picture nung tinawag ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples, 'di ba? Iniwan nila yung kanilang mga lambat, then sumunod sila sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito naman, iniwan ni Elisha yung kanyang ginagawa dun sa field at sumunod siya kay Elijah. Their journey culminates in 2 Kings chapter 2 where Elijah is taken up by a chariot of fire and Elisha receives the double portion of his spirit. So yun yung nangyari. Yung highlight ng story na to, si Elijah nga kinuha na ng chariot of fire, kinuha na ng ating Panginoon, buhay po siya, kinuha ng Lord ni rapture, and then tinapon niya yung kanyang balabal, tinapon ni Elijah, and then nakuha yun ni Elisha, and then na-receive nga niya yung double portion ng anointing ni Elijah. Kaya siya po, nagamit na rin siya mightily ng ating Panginoon kung paano ginamit ng Lord mightily si Elijah. Sabi ng unang Hari chapter 19 verses 19 to 21, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Elias is Elijah, Eliseo is Elisha.
12 pares ng torong ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. At anong ginawa sa verse 20? Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Imagine yung faith ni Eliseo, 'di ba? Andun yung kanyang full trust kay Elias nung siya itinawag nito na kanyang maging lingkod. Walong ano-ano, 'di ba, ang ginawa ni Eliseo, sumunod siya kay Elias. Yan. Sa 2 King naman, chapter 2, verses 1 to 12, dito naman ang pinapaliwanag kung paano dinala si Elias ng karawaheng apoy. So ito po yung nakasama na po for long period of time ni Elias, si Eliseo, and then numating na nga sa pagkakataon na kukuhanin na ng ating Panginoon si Elijah. Kaya sabi dito, dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Sa verse 3, sinalubong sila ng mga propeta ron at tinanong nila sa Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? And then sabi niya, alam ko, kaya huwag na kayo maingay, sagot niya. Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ko ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga-ron at tinanong, alam mo bang ang Panginoon may kukunin na ngayon ni Yahweh? Ang sagot ulit ni Eliseo, alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ko ni Yahweh sa Jordan. Daming destination, no? From Bethel to Jericho to Jordan. Ngunit sinabi na, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kita mo yung loyalty niya, yung commitment niya to Elijah. At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Ayun, gamit siya yung balabal kasi andun yung anointing, diba? Nahawi ang tubig. At sila'y tumawid sa tuyong lupa. Akala natin nangyari lang yon sa time ni Moses, diba? Pero nangyari din yon sa time ni Elijah. Nahawi yung tubig para makatawid sila dun sa ilog Jordan. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabi mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa'yo bago ako kunin. Yan, samagot na nga si Eliseo. Sabi niya, kung maari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Ibig sabihin nun, 2 times much greater na power na meron si Elijah. Yun yung kanyang request. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihiling mo. Gayunman, kapag nakita mo kung kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila. Ang isang karwaheng apoy na hila na makabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo na rapture. Kitang-kita ito ni Eliseo kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel at nawala na sa paningin niya si Elias. At hindi ng kalungkutan, pinunit na Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Ito yun, no? Imagine, kung ikaw man, makita mo yan, 'di ba? Na yung iyong discipler na si Elijah, kinuha na ng Panginoon ng chariot of fire. Talagang nagulat etong si Eliseo, and then nung inihagis na Elijah yung kanyang balabal, nakuha yon ni Elisha. Kaya nakuha niya yung double portion of anointing ni Elijah. So ano po yung points na gusto po nating ituro tonight? 3 bagay. Number 1, spiritual hunger unlocks heavenly favor. Si Elisha, he didn't ask for wealth. He didn't ask for fame or even for possession. He asked for a double portion of Elijah's spirit. Dapat ganun din tayo. May desire tayo na magamit mightily ng Lord
sa ministry na pinirepare na para sa atin. Katulad ni Jacob, di ba, he wrestled with the angel dun sa Genesis chapter 32 verse 26. Elisha also refused to let go until he received the blessing. Dapat ganun. Hindi natin titigilan ang Lord, hindi natin titigilan ang pagsama sa mga lingkod ng Panginoon, mga pastors, 'di ba? Hanggang hindi natin natatanggap yung biyaya na nanggagaling sa Lord. Ang lesson dito, the Lord God honors those who hunger for more of Him, not just His gifts. Dapat more of Jesus, more of God. Hindi lang dun sa regalo na pwede niyang i-offer. Kailangan in close relationship tayo sa Panginoon. Andun yung uhaw natin, yung gutom natin, yung pananabik natin sa Kanyang presence. Sabi nga ng Genesis 32 verse 26, sinabi ng lalaki, ito yung nagre-wrestle si Jacob at saka yung angel, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan, sabi niya, hanggat hindi mo ako binabasbasan, sabi ni Jacob. Ayan, yung point number 2 ko, faithfulness precedes empowerment. Elisha followed Elijah from Gilgal to Bethel, to Jericho, and finally to Jordan. At ang bawat lugar na yan, meron po yung symbolic of testing and transition. He was told 3 times, diba, to stay behind. Yet he replied, as surely as the Lord lives, I will not leave you. Diba binasa natin yung verse kanina, ang daming chances na sinabi ng Lord na dito ka na, pinapapunta ko dito ng Panginoon. Pero sabi niya, diba, I will stay with you, diba? Hindi siya aalis. Ano pong lesson doon? Faithfulness in hidden places prepares us for public anointing. Yan. So, dapat you remain faithful to God even in your quiet time, in your prayers, in your devotion, kasi inihahanda ka ng Lord for a public anointing. Katulad na nangyari dito kay Elisha. Di ba ang ginagawa lang naman talaga niya, sumusunod lang siya kay Elijah. Naglilingkod sila sa Panginoon, assistant lang siya ni Elijah, di ba? Then eventually, ginamit siya ng Lord mightily. Sabi nga doon, double portion pa ng anointing na meron si Elijah. Ibig sabihin, kung ang daming miracles na nagawa si Elijah, the more na mas madaming nagawa si Elisha. Legacy is transferred through relationship, not possession. Tandaan mo yan. Sa Christian faith, kailangan andun yung relationship natin kay Jesus. Sabi ko nga sa inyo, di ba, our salvation is not anchored in religion kasi hindi naman tayo relihiyon. Tayo po ay relasyon sa Panginoon. As long as you have deep connection and relationship with the Lord Jesus Christ, you will be saved, di ba? Elisha tore his own clothes and picked up Elijah's mantle, symbolizing surrender and readiness. Diba? So ready na siya, sinurrender niya ang lahat, then willingly in-embrace niya yung responsibility kasi alam niya na siya na yung susunod kay Elijah. And his first miracle was parting the Jordan. Katulad kung paano ginawa ni Elijah. Basahin natin sa 2 Kings chapter 2 verse 14. Ito yung nangyari na dito na nakuha na ng chariot of fire si Elijah, 'di ba? Sabi ng 2 Kings 2:13 to 15, dinampot niya ang nalaglag na balabal na Elias at bumalik sa pampang ng ilog Jordan. So kailangan na naman niya mag-cross kasi ilog 'yon, 'di ba? Anong ginawa niya? Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay-sabi. Nasaan si Yahweh, ang Diyos na Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ibig sabihin, nakuha niya talaga yung double portion ng anointing. Kung paano ginawa ni Elijah, nagawa niya rin yun. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias. Siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. So, inacknowledge nila na ang bago na nilang prophet ay si Elisha kasi nakuha na nga ng anointing ni Elijah at kinuha na ng Lord etong si Elijah. Ang lesson dyan, spiritual inheritance flows through intimacy, not entitlement. Lagi mo yang tatandaan. Kung gusto mo na magtagal sa ministry, yan, hindi lang sa nagba-Bible study tayo. Siguro marami dito na attend more than a year na, pero kailangan meron kang intimacy with the Lord. Siyempre meron kang local church. Hindi po ito patungkol sa entitlement na sa leader ka, pastor ka, minister ka, worship leader ka. Kailangan andon yung intimacy mo with the Lord. Kasi the more na ma-experience mo yung power ng God, the more na ma-experience mo yung paggalaw, pagkilos sa mga na spirito sa iyong buhay, katulad na nangyari kay Elisha. Ang conclusion sa atin tonight, Elisha's story reminds us that the double portion is not given to the casual observer. Hindi lang siya basta binibigay, di ba?
It is reserved for the relentless pursuer. Kailangan pinupurso natin siya. Ibig sabihin, talagang lumalapit tayo sa Panginoon, in-acknowledge natin yung kapangyarihan ng Lord, in-acknowledge natin yung goodness ng Panginoon. His life became a continuation and amplification of Elijah's ministry, proving that God's power is not limited to one generation. And even up until now, hindi lang naman to applicable sa lives ni na Elijah and Elisha. Even up until now, tayong lahat, pwede tayong gamitin ng Lord. Yung kapangyarihan na tinanggap ni Elijah, ni Elisha, same power na tinanggap natin nung si Jesus ay tinanggap natin na Lord and Savior ng ating buhay. So ang ating application, are we pursuing God with the same intensity as Elisha? Ganun ba tayo ka pursuer na talagang ganun yung tindi natin, ng hunger natin, yung gutom natin na ma-experience yung power ng Panginoon? Do we honor the spiritual mentors that the Lord God has placed in our lives? Ino-honor ba natin yung mga leaders natin, mga pastors natin, di ba? Kasi sila yung ating mga spiritual mentor, katulad ng ginawa ni Elisha kay Elijah. Kasi meron siyang blessing na kaakibat. And are we willing to follow through the Gilgal to Jordan, the journey, even when others turn back? 'Di ba? Kasi darating ang time yung mga mahal mo sa buhay, hindi nila mainuwaan yung faith mo. Even sila magto-turn back sa iyo, mga friends mo, mga relatives mo, even your loved ones, 'di ba? Pero are we willing to follow through? Katulad ng ginawa ni Elisha sa pag-follow na kay Elijah. In the same way as we follow God, sabi ko nga, as we follow Jesus, meron siyang cost, meron talaga siyang sacrifice, at kailangan nating umalis sa ating comfort zone para patuloy nating ma-experience yung power of God. So, ang challenge po sa atin tonight, don't settle for proximity, press in for the portion. Lord, salamat po Panginoon sa aming Bible study tonight. I know na marami kaming natutunan sa story ni Elisha at saka ni Elijah. Dalangin namin, oh Father God, in the same way, Panginoon, andun yung aming hunger, andun yung aming thirst, Panginoon God, for your presence. Dalangin namin na mas maging intimate kami sa inyo, Lord God. Andun yung aming pag-desire, Panginoon, na ma-experience ang inyong kapangyarihan na kami din, katulad ng aming pinag-aralan ng mga biblical characters, magamit mightily in our own special way by your glory, Panginoon, by your grace, O Father God. Kaya Lord, salamat. Purihin ka, dakilain ka sa mikat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.